ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Ay, magandang umaga, Susan. Good morning, Tani. Nako, magiging lagay ng panahon natin today, lalo na sa Batanes. Nako, yung mga taga-Batanes, good morning. Lagi nakabang sa atin yun. Yes, Susan. Good morning po mga kapuso, lalo na dyan sa Batanes. Dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan ngayong umaga. At makikita din sa wind map, mababa sa umaga. Pero pagdating ng hapon, bahagi ang tataas yan sa ilang bahagi ng Metro Manila. At dating sa gabi, muli bababa na naman yung tsansa ng ulan. Sa iba pang panig ng Luzon, ito po mga kapuso, may mga pag-ulan dyan sa Ilocos Region, kasama na ang extreme northern Luzon, lalong-lalo sa may Batanes at dyan sa may Babuyan Group of Island. Sanhi pa rin yan ang malakas na hangin habagat dyan sa may lugar na yan. Pero pagdating ng hapon, halos buong northern at central Luzon, makakaranas sa mga thunderstorm at may malalakas dyan sa Cordillera at dyan sa may Cagayan Valley. Sa southern Luzon, may ulan sa Mindoro at dyan sa may Palawan. Pagdating sa hapon, kasama na ang Bicol Region at di sa may Palawan. Kaya pagdating po ng hapon, meron din mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Sa Visayas, sa umaga may ulan sa western section, pero pagdating ng hapon, eastern at central section, makararanas din ng mga thunderstorm. Sa Mindanao, maaliwala sa umaga sa malaking bahagi, pero pagdating ng hapon, northern, dyan sa may Zamboanga Peninsula, Soxargen, at malalakas po dito sa may Davao Region at northern Mindanao. Sa wind forecast ng Metro Weather, nakalabas na nga ng bagyo ng PAR, yung bagyong Hener, na ngayon ay patungo na dito sa may southern Japan. At pag alis po niyan o paglayong tulo niyan, hihina yung hangin habagat natin at papalit yung medyo mainit na hangin na galing sa silangan. At mga kapuso, nananatili ang La Nina watch ng Pag-asa. 50 hanggang 55% po ang chance na tumabuo sa mga susunod na buwan hanggang February ng 2017. Pero ang ibang international meteorological centers, ang Japan Meteorological Agency, nagsasabing mayroon nang nangyayaring La Nina. Ang Bureau of Meteorology naman Australia, may mga senyales na silang nakikita na posibleng magkaroon ng La Nina bago matapos ang taon, habang ang International Research Institute, mababa po ang tsansa na magkaroon ng La Nina ngayong taong ito. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mantani.